Si Sadrach, si Mesach, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari o Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagningas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. At ang tatlong lalaking ito ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng apoy. Narito aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso. At ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Sadrach, Mesach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. At ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nagamoy apoy man sila. Walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Narito aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso. At ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Sadrach, Mesach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesach at ni Abednego, na nagsugo ng kaniyang anghel at nagligtas sa kaniyang mga lingkod, na nagsitiwala sa kaniya at ibinigay ang kanilang mga katawan, upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Makapagliligtas ang aming Diyos.
Ang kaniyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makaitlog isang araw, at tumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos. Nang magkagayoy nagutos ang hari, at kanilang dinala si Daniel, at inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mo palagi ay siyang magliligtas sa iyo. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kaniyang anghel, at titinigom ang mga bibig ng mga leon. At hindi nila ako sinaktan, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Nang magkagayoy natuwang mainam ang hari, at ipinagutos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy isinampa, Si Daniel mula sa yungib, at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya, sapagkat siya'y tumiwala sa kaniyang Diyos. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. ay Ang Diyos ko'y nagsugo ng kaniyang anghel, at titinigom ang mga bibig ng mga leon. At hindi nila ako sinaktan, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Ako'y nagpapasiya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Sapagkat siyang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya, na siyang nagligtas kay Daniel sa kapangyarihan ng mga leon. Itinikom ang mga bibig ng mga
Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mangaglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. At ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at taariin ang kaharian magpakailanman. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang Kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa Kaniya, sa Panginoon naming Diyos, ukol ang kaawaan at kapatawaran. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag, O Panginoon Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo. Sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo, dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal
Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Gaya ng anak ng tao. At kanyang sinabi, o taong minamahal na mainam, huwag kang matakot. Kapayapaan ang sumaiyo, magpakalakas ka. Oo, magpakalakas ka. At nang siya'y magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, Magsalita ang aking Panginoon, sapagkat iyong pinalakas ako. Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat ang iyong mga salita ay dininig. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan, na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ang langit. At silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. At ang kaalaman ay lalago hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Mapalad siyang naghihintay, ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang
sumaiyo, magpakalakas ka. Parang mga bituin, magpakalakas ka. Parang mga bituin, magpakalakas ka.